Hi! Kumusta sa inyong lahat? Ako si Mary Iris na muling nagbabalik na may isa pang video. So ngayon, pag-uusapan natin ang implementasyon ng trees sa data structure. So gagawa ulit tayo ng program para bumuo ng binary trees or binary search tree. So una, kailangan nating talakayin kung ano ang binary tree. So ang binary tree, ito ay isang espesyal na ekstrukturang data na ginagamit para sa isang layuning pag-imbak ng impormasyon. Ito ay may espesyal na kondisyon na ang bawat node ay maaaring magkaroon ng maximum na dalawang anak. At ito ang left subtree at right subtree. So sa larawang ito ay isang halimbawa ng binary tree. So kung titignan natin, bawat parent node niya ay may eksaktong dalawang child node. Halimbawa, sabihin natin si A ay may dalawang child node na si B at C. Pagkatapos, si B ay mayroong D at E, samantalang si C naman mayroong F at G. Kaya't eksaktong dalawang node ang bawat parent. So, dito naman tayo kay binary search tree. So, ito ay isang uri ng data structure na nagtataglay ng mga node na may mga key value at reference sa kaliwa at kanang anak na node. Ang mga node sa kaliwa ay dapat mas mababa ang halaga ng key kaysa sa kanilang magulang. Samantalang ang mga node sa kanan ay dapat na mas mataas ang halaga ng key kaysa sa kanilang magulang. Sa madaling salita, ang halaga ng key sa kaliwa ay dapat na mas mababa kaysa sa parent. Samantalang sa kanan naman ay dapat na mas mataas ang halaga ng key. Subukan nating tignan ang halimbawang ito. Kung titignan natin ang root node natin, ito ay 8. Ang nasa kaliwa niya ay mas mababa kaysa 8 na 5 at ang nasa kanan niya ay mas mataas kaysa 8 na 11. Kung titignan natin si 5, ang nasa kaliwa niya ay 2 na mas mababa kaysa 5 at ang nasa kanan niya ay 7 na mas mataas kaysa 5. Ganon din kay 11. Ang nasa kaliwa niya ay 9 na mas mababa kaysa 11 at ang nasa kanan niya ay 15 na mas mataas kaysa 11. Kaya itong larawan ay isang halimbawa ng binary search tree. So may 5 operasyon na maaring gawin sa isang binary search tree. So una, insert operation. Ito ang function na ginagamit upang mag-insert ng isang node sa binary search tree. Pangalawa, search operation. Ito ang function na ginagamit upang hanapin ang isang key sa binary search tree. Pangatlo, pre-ordered traversal. Ito ang function na ang root node ay binibisita sa una, pagkatapos ang left subtree at sa huli ang right subtree. Tinatawag itong pre-ordered traversal dahil ang root node ay laging binibisita bago ang anumang child nodes nito. Pang-apat, ang in-order traversal. Ito ang function na ang kaliwang subtree ay binibisita muna saka ang root at pagkatapos ang kanang subtree. Dapat nating tandaan na ang bawat node ay maaring kumatawan ng isang subtree. Kung ang isang binary tree ay traversed in order, ang output ay magbibigay ng maayos na halaga ng key in ascending order. At ang panghuling operasyon ay ang post-order traversal. Ito ang function na ang root node ay binibisita sa huli, kaya't ito ang pangalan. Una nating nilalakbay ang kaliwang subtree, pagkatapos ang kanang subtree. At sa wakas ang root node. So ngayon, magpatuloy na tayo sa ating Java code na nagpapatupad ng binary search tree.
tapos na tayo sa ating coding. So ngayon, ipapaliwanag ko na sa inyo line by line ang code na ito. So una, nagdeklara tayo ng pagsisimula ng isang class na ang pangalan ay BST class. Tapos nag-input tayo ng class node. So sa loob ng ating BST class, may isang nested class na tinatawag na node. Ang class na ito ay kumakatawan sa isang node sa binary search tree. Tapos, end key, sa loob ng node class, isang integer variable na key ang inideclared upang ma-store ang data na kaugnay sa node. Tapos, node left right. So, itong left at right, ito ang nagrepresentar sa kaliwa at kanang mga anak ng kasalukuyan sa binary tree. Tapos, public node int data. Ang linyang ito ay nagdedeklara ng isang constructor para sa class na node. Ito ay mayroong isang integer na parameter na data at initialize ng key gamit ang binary gamit ang ibinibigay ng data. Gamit ang ibinigay na data. Ito rin ay nagtatakda ng parehong mga references ng left at right sa null. Then, node root. So, sa loob ng ating BST class, isang instance variable na root ang inideklara. Ito ang magtataglay ng reference sa root node ng ating binary search tree. So, ang code na ito ay nagtatakda ng isang binary search tree na kung saan ang bawat node ay may integer na halaga na key at mga references sa kanyang kaliwa at kanang mga anak. Ang node class ay nested sa loob ng BST class at ang BST class ay may instance variable na root upang matrack ang root node ng tree. So, dito naman tayo sa BST class. So, ito ang ating constructor para sa BST class. Then, root equals null. So, sa loob ng ating constructor, itinatawag ang root na node ng binary search tree sa null na nangangahulugang isang walang laman na tree. Then, closing braces sa ating constructor. Tapos, void delete key int key. So, sa linyang ito, ay nagdedeklara tayo ng isang method na tinatawag na delete key na mayroong parameter na integer na tinatawag ng key. Layunin ng method na ito ang tanggalin ang isang node na may espesipikong key mula sa binary search tree. Tapos, root equals delete recursive root comma key. So, sa loob ng delete key na method, itinatalaga nito ang resulta ng isang recursive delete operation sa root ng tree. Ang linyang ito ay nagsisimula ng proseso ng pagbura. So, next, node delete recursive node root, then comma end key. So, ang linyang ito ay nagdedeklara ng isang recursive na method na tinatawag na delete recursive na may dalawang node na root at isang integer na key bilang mga parameter. Responsibilidad ng method na ito ang ma-recursively na burahin ng isang node na may itinakdang key mula sa subtree na nagmula sa ibinigay ng node. And then, if root is equals to null, return root. So, kung ang kasalukuyang node na root ay null, nangangahulugang hindi natagpuan ang key, kaya't ito ay nagbabalik ng kasalukuyang node. Tapos, if key less than root dot key, kapag ang key na i-delete ay mas maliit kaysa sa kasalukuyang key na node, ito ay tinatawag na recursive ng delete recursive sa kaliwang subtree. Then, root.left is equals to delete recursive root.left, comma key. So, ang resulta ng recursive call ay tinatalaga sa kaliwang anak ng kasalukuyang node. Then, else if, then key greater than root.key. So, kung ang key
ay mas malaki, ito ay tinatawag na delete recursive sa kanang sub-tree. Tapos, root.right is equals to delete recursive, root.right, key. So, ang resulta ng recursive call ay itinatalaga sa kanang anak ng kasalukuyang node. Then else, kung ang key ay pareho sa key ng kasalukuyang node, ito ay nangangahulugang natagpuan na natin ang node na dapat burahin. Then else if root.right is equals to null, so null, then return root.left. So kung ang kanang anak ay null, ito ay nagbabalik ng kaliwang anak. Then root.key is equals to mean value root.right. So kung ang parehong anak ay naroroon, ito ay naghahanap ng pinakamababang halaga sa kanang sub-tree at inilalagay ang key sa kasalukuyang node na halagang iyon. Tapos root.right is equals to delete recursive root.right, then root.key. So, natanggal na ang node ng rekursibo na may pinakamababang halaga sa kanang sub-tree. Tapos, closing braces sa ating else. Tapos, return root. So, sa wakas, ang method returns the modified sub-tree. Tapos, int min value node root. Ito ay nagdedeklara ng isang method na may pangalang min value na mayroong isang node na root bilang parameter. Layunin ng method na ito na hanapin at ibalik ang pinakamababang halaga sa binary search tree na nagmula sa ibinigay na node. Tapos, int min val equals root.key. So, itinatag ang isang variable na min val na may halaga na key ng kasalukuyang node. Tapos, while root.left is equals to null. So, pumasok tayo sa isang while loop na method. Then, minval is equals to root.left key. So, in-update ng minval gamit ang key ang kaliwang anak ng kasalukuyang node. Tapos, root is equals to root left. So, inilipat ng reference ng root sa kaliwang anak kung kaya't umakyat sa kaliwang sub-tree. Tapos, closing braces para sa ating while loop. Tapos, return minval. Pagkatapos ng while loop, ang method ay nagbabalik ng minimum na halaga na natagpuan sa kaliwang sangay ng tree. Tapos, void insert int key. So, ang linyang ito ay nagdedeklara ng isang method na tinatawag na insert that takes an integer key bilang isang parameter. Layunin ng paraang ito, layunin ng method na ito ang isingit ang isang bagong node na may itinakdang key sa binary search tree. Tapos, root is equals to insert recursive root, key. So, tinawag ng recursive method ang insert recursive to handle the insertion. So, ang resulta ng operasyong ito ay na-assign sa root ng tree. So, ang method ng min value ay nagsusuri ng pinakamababang halaga sa isang binary search tree. At ang pamaraang insert ay inilagay ang isang bagong node na may ibinigay na key sa tree gamit ang isang recursive method. Then, node insert recursive node root, int key. So, nagdeklara ang recursive method na tawagin ang insert recursive na may dalawang parameter, ang node na root at ang integer na key. Layunin ng method na ito ang mag-insert ng isang bagong node na may itinakdang key sa binary search tree. Tapos, if root is equals to null, so chine-check kung ang kasalukuyang node root ay null. Ito ay nagpapahiwatig ng isang subtree ay walang laman. Tapos, root is equals new node key. Kung ang kasalukuyang node ay null, lumilikha ito ng isang bagong node na may ibinigay na key at inaasan ito sa root. Tapos, return root, so ibinalik ang bagong nilikha na node. Tapos, closing braces para sa atong
ating unang if, and then key, if key is less than root.key, so i-check kung ang key na inilalahad, ihahintulad ay mas maliit kaysa sa key na kasalukuyang node. Tapos, root.left is equals to insert recursive root.left, key. Kung mas maliit ang key, ito ay tinatawag na insert recursive sa kaliwang subtree at itinatalaga ang resulta sa kaliwang anak ng kasalukuyang node. Tapos, else if key is greater than root.key. Kung mas malaki ang key kaysa sa key ng kasalukuyang node. Tapos, root.right is equals to insert recursive root.right, key. So, tinawag ng recursive ang insert recursive sa kanang subtree at itinatalaga ang resulta sa kanang anak ng kasalukuyang node. Tapos, return root, so ibinalik ang kasalukuyang node. Mahalaga ito para mapanatili ang recursive structure at ma-connect ang mga bagong nilikhang node sa tamang posisyon sa loob ng tree. Tapos, closing braces para sa insert recursive method. So, sa recursive method na ito ay nag-insert ng isang bagong node na may itinakdang key sa binary search tree. So, nilalakbay nito ang tree batay sa paghahambing ng mga key at ito ay lumilikha ng bagong node sa tamang posisyon. Tapos, void in order. So, ito ay nagdedeklara ng isang method na tinatawag na in order. Layunin ng method na ito na gawin ang in order traversal ng binary search tree. Tapos, in order, recursive, root. So, tinatawag ng recursive method ang in order recursive gamit ang root ng tree bilang argumento. Tapos, closing braces para sa method na in order. Tapos, void in order recursive, node root. So, ito ay nagdedeklara ng recursive method na tinatawag na in order recursive na may isang parameter na root na node. At ang method na ito ay nagpapatupad ng in order traversal tas iniprint ang mga key ng mga nodes sa sorted order. Tapos, if root is equals to null, so sinusuri kung ang kasalukuyang node root ay hindi null. And then, in order recursive, root.left, so recursive na tinatawag ng in order sa kaliwang subtree. Tapos, system.out.print, root.key, so iniprinta ang key ng kasalukuyang node. And then, in order recursive, root.right, so recursive na tumatawag ng in order recursive sa kanang subtree. Tapos, closing braces para sa method na in order recursive. Tapos, boolean search and key. So, ito ay nagdedeklara ng method na tinatawag na search na may isang integer na key bilang parameter. Layunin ng method na ito ang maghanap ng node na may itinakdang key sa binary search tree. Tapos, root is equals search recursive root, key. So, tumatawag ng recursive method ang search recursive para ay gamit ang root ng tree at ang key ng hinahanap. Tapos, if root is equals to null, returns to true. Then, else, return to false. So, sinusuri kung ang resulta ng paghahanap ay hindi null, na nagpapahiwatig na kung matagpuan ang key, ito ay mag-true. Pero pag ang resulta ay null, ibig sabihin hindi natagpuan ang key at ito ay mag-false. Closing braces para sa methods sa search. So ang method na ito ay nagbibigay ng kakayahan para sa in-order traversal ng binary search tree, in order at in order recursive, at ang paghahanap ng key sa tree at ito ay search at search recursive. Tapos node search recursive, node root, int key.
So, ito'y nagdedeklara ng isang recursive method na tinatawag ang search recursive na may dalawang parameter, ang node na tinatawag na root at ang integer na key. Layunin ng method na ito na hanapin ang isang node na may itinakdang key sa binary search tree. Tapos, if root is equals to null, root key is equals to key. So, sinusuri kung ang kasalukuyang node root ay null o kung ang key ng kasalukuyang node ay tumutugma sa target na key. Tapos, return root. So, kung totoo ang alinman sa mga kondisyon sa naunang linya, ito'y nagbabalik na kasalukuyang node. Tapos, if root.key is greater than key, kung ang key ng kasalukuyang node ay mas malaki kaysa target key, nangangahulugang ang target key ay maaaring nasa kaliwang subtree. Tapos, return search recursive root.left. So, tayo ay nagsasagawa ng recursive call sa search recursive sa kaliwang subtree. Tapos, return search recursive root.right, key. So, kung ang key ng kasalukuyang node ay mas maliit o pantay sa target key, nangangahulugang ang target key ay maaaring nasa kanang subtree at ito'y recursively calls the search recursive sa kanang subtree. Tapos, closing braces para sa method sa search recursive. So, sa method ng search recursive, ito'y naghahanap ng node na may itinakdang key sa binary search tree. Inihahambing nito ang target key sa key ng kasalukuyang node at nagdesisyon kung itutuloy ang paghahanap sa kaliwang o kanang subtree batay sa paghahambing. Kung ang kasalukuyang node ay null o ang key nito ay tumutugma sa target key, ito'y magbabalik ng kasalukuyang node. So, ngayon, nandito na tayo sa ating class main. So, public static void main. So, ito ang ating entry point sa ating program. Pagkatapos, BST class, BST equals new BST class. So, lumikha tayo ng isang instance ng class sa BST class na nag-initialize na ang isang binary search tree ay walang laman. Tapos, nag-input tayo ng halimbawa ng binary search tree. At ito ang bs.insert 45, 10, 7, 12, 90, and 50. Tapos, nagprinta tayo ng the BST created with input data left to root to right. So, ito ay nagpapakita ng ang binary search tree ay ipinapakita sa pamamagitan ng in-ordered traversal. Tapos, BST in order. So, tatawagin natin ang in-order method na ang BST class na nagpapatupad ng in-order traversal at nagpapakita ng mga key ng mga nodes na naayos na order. Tapos, nagprinta ulit tayo ng the BST after delete 12 left node. So, ito ay nagpapakita ng susunod na ipapakita ng binary search tree ay pagkatapos i-delete ang key 12. Tapos, bst.delete key. So, ito ay nagpapakita na ang susunod na ipapakita ng binary search tree ay pagkatapos i-delete ang key 12. Tapos, bst.inOrder. So, ito ay nagpapatupad ng in-order traversal at nagpapakita ng mga key na ang mga nodes sa na-update na binary search tree. Tapos, nagprinta ulit tayo ng the BST after delete 90 node with one child. So, ito ay nagsasaad na ang susunod na ipapakita ng binary search tree ay pagkatapos i-delete ang key 90. Then, bst.delete key. So, tinatawag ulit natin si delete key method upang i-delete ang node na may key na 90 mula sa binary search tree. Tapos, bs.inOrder.
So, nagpapatupad na ang in-order traversal at ay ang mga key na mga node na i-update na binary search tree. Tapos, system.out.print, o mag-print ulit tayo ng the after delete 45 node with 2 children. So, nagpapakita ito na ang susunod na ipapakita ng binary search tree ay pagkatapos i-delete ang key 45. Tapos, delete key 45. So, tinatawag ulit natin ang delete key method upang i-delete ang node na may key na 45 mula sa binary search tree. Pagkatapos, bst.inOrder. So, nagpapatupad na ang in-order traversal at nagpapakita ng ang key ng mga nodes sa na-update na binary search tree. And then, boolean retval is equals to bst.search50. So, tinatawag ang search method upang suriin kung ang key na 50 ay naroon sa binary search tree at itinatalaga ang resulta sa retval. Tapos, system.out.print. So, mag-print ulit tayo ng the key 50 found is in BST. So, nagpapakita kung natagpuan ang key na 50 sa binary search tree. Tapos, retval is equals to bs.search 12. So, tinatawag ang search method upang suriin kung ang key na 12 ay naroon sa binary search tree at itinatalaga ang resulta sa retval. Tapos, mag-print ulit tayo ng key is found in 12 the key 12 is found in BST. So, nagpapakita kung natagpuan ang key na 12 sa binary search tree. Tapos, closing braces sa ating main method. So, ito yung output natin sa ating program. So, kung titignan natin dito sa the BST created with input data, left, right. So, sa linyang ito ay nagpapakita ng pagkasunod-sunod kung paano isunod ang mga node sa binary search tree or BST. Ang pag-insert ng mga node ay sumusunod sa pattern ng pag-traverse sa kaliwang subtree, pagdagdag ng root, at pag-traverse sa kanang subtree. So, ito yung mga nodes sa BST ayon sa nabanggit na pagkasunod-sunod. Tapos, dito naman sa the BST after delete 12 left node, ito ay nagpapahiwatig na isinigawa ang isang operasyon ng pagbura upang alisin ang node na may halagang 12. Dahil binanggit itong left node, maaari nating isipin na ang 12 ay walang anak. So, ito yung na-update na BST pagkatapos burahin ang node na may halagang 12. Inalis ang node na 12 at ang BST structure natin ay maintained. Tapos, dito sa the BST after delete 90, node with one child, so ito ay nagpapakita ng isang operasyon ng pagbura sa pagkakataong alisin ang mga node na may halagang 90. Ang komento na node na may 1 na anak ay nagpapahiwatig na ang 90 ay may isang anak lamang. So, ito yung na-update na BST pagkatapos burahin ang node na may halagang 90. Inalis ang node na 90 at ang BS structure natin is adjusted accordingly. Tapos, dito sa the BST after delete 45, node with 2 children, so ito ay nagpapahiwatig na ang pagbura ng node na may halagang 45 at komentong node na may 2 anak ay nagpapahiwatig na ang 45 ay may kaliwang anak at kanang anak. So, yung na-update na BST natin pagkatapos burahin ang node na may halagang 45, inalis ang node na 45 at ang BST structure natin ay nag-adjust batay sa mga rules na pagbura ng node sa may 2 anak. Tapos, dito kay key 50 found in BST true. So, nagpapahiwatig na ang paghahanap para sa key node na may halagang 50 sa BST, ang resulta ay true.
dahil naghuhulugang ang halaga ng 50 ay naroon sa BST. Tapos, key 12 found in BST is false. So, nagpapahiwatig ito na ang paghahanap para sa key node na may halagang 12 sa BST, ang resulta ay false dahil nangangahulugang ang halaga ng 12 ay wala sa BST. So, sa program na ito, ipinapakita ang paglikha at pagmamanipular ng isang binary search tree gamit ang mga ibinigay na mga method ng BST class. Ito ay ang naglalagay ng mga keys, nagpapatupad ng mga deletion, nagmimisa ng in-order traversal sa iba't ibang yugto, at nagsusuri para sa pagkakaroon ng particular na mga keys sa tree. So, yun lang po. Daghang salamat.